Amen. Isang mapagbalang hapon sa bawat sa batiin mo nga yung katabi mo. Magandang hapon. O kung ayaw nyo ng Tagalog, good good afternoon. Ayan. Good good afternoon. Okay. So, ayan, magandang hapon sa bawat isa. Sinong natutuwa dahil nandito siya ngayon sa church at makikinig ng Word of God? O mas excited kayo sa mga kasama nyo ngayon? O yung mga kasama nyo ngayon? Sige nga, tignan nyo ulit yung katabi ninyo. Masaya ka ba? Nakita mo siya ulit? Ala, ba't may umiiling? Ayan. So, ngayong buwan na ito, anong buwan ngayon? Ang buwan ngayon is January. So, napakabilis ng panahon, no? Matatapos na ang January. At next week, no, next Sunday ay February na agad. No? Mamaya dyan, December na naman. Magbabago na naman ng taon. Pero, dahil hindi pa tapos ang January, no, patuloy pa din nating pag-uusapan, no, yung ating tema ngayon or series for this month of January entitled Reset. Pakisabi nga po, Reset. Back to basic. Yun. So this January, no, ito yung last installment natin ngayong January for our series. So ngayong linggo na ito yung huli na pag-uusapan natin itong reset or yung series natin for this month. So, entitled Reset, Back to Basic. So, ito ay patungkol sa returning to what matters most. No? So, ang buhay natin palaging busy. Sino dito busy? Ba? Alam na alam ko yan. Ang mga estudyante, kahit estudyante pa lang sobrang busy. Ang daming ginagawa sa school. Tama ba? Lalo yung, kahit nga mga high school. Sino dito yung mga high school? Pakitaas ka kamay. Ano po, mukhang high school. Ay, ayan, high school. Mga college mo ba dyan? Ayan, no? Lalo yung mga, natin, mga college na mag-graduate na this year. Meron ba? Gagraduate na? Yun, gagraduate. Sure na? hindi pa sure. Pero yan. So, lagi tayong busy, no? Lalong-lalo na sa mga nasa adulting na, meron ba dito mga nagtatrabaho? Ayan, mga young pro o mga nagtatrabaho. Meron? Ayun, meron. Meron mga working student din. Ayun. So yung buhay natin, no, lagi tayong busy. No? Kahit nga tanungin mo alis tayo, busy ako. Kahit nanonood lang naman sa Facebook Reels, ganyan. Busy ako, busy. Busy. So, yung buhay natin, palaging busy, na kung saan marami tayong nakakaligtaan sa ating buhay. Lalo yung mga nag-aaral. No? Example ko na lang yung mga nag-aaral. No? Pagdating sa sobrang busy natin talaga, sobrang busy nyo na mag-aral, minsan nakakalimutan yung kumain. Sino dito na madalas nakakalimot kumain? O minsan, sa pag-aaral ninyo, no, hindi na kayo natutulog. Sino dito laging puyat? Ayun, no. Ako, laging puyat. Sa sobrang busy, parang iniisip natin, kulang yung 24 hours para sa gagawin ko. Kulang yung araw na ito para sa lahat ng gagawin ko. Kasi, nasa isip natin o yung feeling natin, sobrang busy ko talaga, ang dami kong ginagawa. No? Kahit sa Christian life natin, no? Kahit sa Christian life natin, kahit yung pinaka-basic, no, sa ating Christian life ay hindi na natin nagagawa. Kagaya ng sample natin, no, pagdating sa pag-aaral. Sa sobrang busy ninyo na mag-aral, minsan nakakalimutan yung kumain o matulog sa tamang oras. Dapat ilang oras ang tulog ng isang kabataan o yung sa mga edad ninyo. Ha? Ilang oras dapat ang tulog? Ha? 8 hours. Yun yung parang average, no, na dapat tulog. Kaya lang yung iba, parang ilang oras lang kasi babangon ulit ng maaga kasi papasok sa school. Tapos hanggang gabi na naman, hanggang madaling araw, gising. No? Mulat na mulat. No? Kasi ang dami daw ginagawa. No? So, kagaya nun, kapag kulang ka sa o hindi tama yung pagkain mo,
hindi maayos yung pagtulog mo, ang ending, pwedeng ikaw ay magkasakit. No? Minsan magkakasakit ka kasi kulang sa tulog, mali yung oras ng pagkain. No? Ang lunchtime 12, ang lunch mo parang pa-dinner na. No? Minsan ganon kasi sobrang daming ginagawa. So minsan, yung pinaka-basic na pagkain natin o ng tamang oras ng pagkain, minsan nakakalimutan. Kagaya nga din ng sa ating Christian life. No? Hindi na natin nagagawa yung pinaka-basic. That's why we need to go back to basic. Kaya yung mga nakaraang pinag-aralan natin, yung mga nakaraang linggo na pinag-usapan natin, itong reset, back to basic, returning to what matters most, no? Kahit yung pinaka-basic kasi nakakalimutan natin. So, kasi isa sa mga tatandaan natin, no, there's never enough time to do everything, but there's always enough time to do the most important things. Nakita natin yon in the past weeks na pinag-usapan natin yung reset o yung back to basic, no, na importante pala na meron tayong importante pala na yung mga basic na ito ay binibigyan natin ng pansin at priority sa ating buhay. So now, itong mga importanteng bagay na ito, ang magli-lead sa atin, o mag-a-usher sa atin, magdadala sa atin papunta sa tagumpay. Isipin ninyo, no? Nagtagumpay ka nga, kaya lang may sakit ka naman. Kasi bakit? Kasi nung nag-aaral ka, kulang ka sa tulog, laging puyat, no? Napabayaan yung health. Nagtagumpay ka nga. Ang taas nga ng sahod mo, no? Ang ganda ng position mo sa isang kumpanya, kaya lang bumabagsak yung resistensya mo. So anong sense, no, ng tagumpay na ito? Kaya nga tinuturuan tayo ng Lord, no, in this series natin about reset, back to basic, na itong mga importante na ito, o yung mga basic na ito, yung importante na dapat inuuna natin. Kasi kapag importante, inuuna. Tama ba? Oh, di kayo nakaka-relate? Kahit nga yung mga kaibigan natin, di ba? Importante sila, kaya uunahin natin sila. Tama ba? So may mga bagay tayo na importante sa atin na inuuna natin. Kagaya ng kagaya niya. Importante siya. So pagdating sa relationship, kahit sa family, no? Dahil importante sila sa atin, uunahin natin sila. At dahil importante sa atin si Lord, dapat inuuna natin siya. So itong mga basic, no, ito yung mga important things na kailangan na kumbaga ma-priority natin. So kaya importante ang priority kung gusto mong masimulan yung taon na ito, this 2026, na gusto mo maging maganda at tama yung taon na ito para sa iyo. Diba? Nung pumasok yung bagong taon, no, sino dito merong mga New Year's resolution na ginawa? Di ba? Mga ilang years mo na yan sinasabi. Mga ilang years mo na yan binabanggit. Ito gagawin ko na talaga ito. No? Ngayong year na ito, hindi na ako magiging maldita. Ay, ibang usapan. Ayun. So, yung dami nating mga New Year's resolution, mga gusto nating mangyari. So, ngayon, kung gusto nating masimulan ng maganda at tama yung taon na ito, no, importante yung mga priorities natin. Sabihin niyo nga, priority. Ayan. So ano ba dapat yung mga supreme? Kapag sinabing supreme, ito ay highest authority. Baga ito yung pinaka mataas. No? Ano ba yung mga dapat na mga supreme or highest priorities natin sa buhay? No? Ano o sino ba dapat yung supreme priority natin sa ating buhay? Sino ang ready na magsabi ng amen? Ayan. Nandyan pa ba kayo? Gising pa ba kayo? Okay. So, kasi ang priority, no, kagaya nung binanggit natin kanina, priority actually can make you or break you. Itong mga priorities na ito. Kasi, kaya tinuturuan tayo ng Panginoon na itong priority na ito, yung hindi dapat ma-miss out, no, ng isang tao. Kasi, ito, pakinggan nyo mabuti. If your priorities
are not in order, your life will not be in order. If your priorities are not right, you won't be right. Ulitin ko If your priorities are not in order, your life will not be in order. Kapag mali-mali yung mga priorities natin in life, no, mawawalan ng, alam niyo yun, kumbaga, sali-saliwa, no, kung ano yung tatahakin natin sa buhay natin. If your priorities are not right, kapag hindi tama yung mga priorities natin, no, you won't be right. Magiging, kumbaga, messed up, no, yung buhay na meron tayo. So now, in Matthew 6:33, if you have your Bible with you, or kahit e-Bible, pero nandito naman din sa ating screen. In Matthew 6:33, says, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you." So, purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng Kanyang salita. Bago tayo magpatuloy, saglit tayong yumuko at manalangin. Panginoon, salamat po o Diyos sa araw po na ito for giving us the privilege and opportunity na mapag-aralan, Panginoon, ang iyong mga salita. Lord, give us wisdom, give us knowledge, Panginoon. Patuloy na kami po ay matuto sa araw po na ito. Lord, we surrender this service to you, maging ang aming pong buhay, Panginoon. Sa iyo pong mataas na papuri at pagsamba sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. So in Matthew 6:33, ayan, sabi po dyan, no, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." So ito po ay may kinalaman sa mga alalahanin sa buhay. So kapag binasa natin yung Matthew 6, no, ito kasi kumbaga parang patungkol sa worries natin o mga alalahanin. Kaya nga meron doon, if I'm not mistaken, in verse 26, no, na parang usapin kasi ng mga alalahanin, worries natin, kung ano-anong mga iniisip natin, nag-overthink tayo, kaya ba itong ibigay ni Lord sa akin, kung ano-ano na pumapasok sa isip natin. So, sabi doon, kung ang mga ibon nga, no, ipa-paraphrase lang natin, o kumbaga, di man ito yung exact, no, na verse, pero yung context is, kung ang mga ibon nga o yung mga hayop sa paligid ay nakakakain, what more pa tayo ng mga tao? So, ibig sabihin, hindi tayo pababayaan ni Lord. So, ibig sabihin din, so ito nga ay patungkol sa mga alalahanin, at dito yon, no, sa verse na ito. So, wala tayong dapat ipag-alala. No, sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mag-alala. Sagot ka ni Lord. No? Buti pa si Lord, sagot ako. Ayan. Ayan. So, ito ay may kinalaman sa mga alalahanin natin sa buhay. Kaya nga, about worrying, no? Kaya nabanggit itong Matthew 6:33, kung uunahin natin ang kingdom ni Lord, yan. "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." So may kinalaman din sa kayamanan, finances, o yung mga alalahanin natin patungkol sa pangangailangan natin, no? Ito yung sinabi ng Diyos. So tandaan natin, no, ang katotohanan, hindi lahat ng urgent ay tama. Ulitin ko, hindi lahat ng urgent, no, ay tama. Hindi lahat ng inaapura natin ay importante. No, kaya nga, tinuturoan po sila dito ng Panginoon na mamaya, inuuna mo yung secondary at nakakalimutan mo yung primary o yung pinaka-supreme at highest na dapat priority mo. No, mamaya, sa atin, may inuuna tayo na hindi naman dapat inuuna. No? Na nakakaligtaan natin yung dapat una sa lahat. So ngayong araw na ito, in this afternoon, no, samahan niyo po ako sa ating mensahe entitled, "Pinakauna sa Lahat." Pakisabi nga po, pinakauna sa lahat. Ayun. So what should be our supreme priorities in life this year? No? Napaka-importante na magsimula tayo ng tama. Para nang sa ganon, matapos natin ang taon na ito ng
Tama. So, are you excited? Excited po ba lahat? Nandyan pa kayo? Amen. Okay. So, in verse 33, yung sabi doon, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you." So, i-highlight lang natin doon, no? Seek first the kingdom of God. So, what should be our supreme priorities in life this year? So, unang-una, prioritize God's authority. Sabihin nyo nga po, authority. Ayan. So, yung supreme, balikan lang natin, no? Ano ba yung dapat o yung supreme priorities natin this year? Kapag sinabing supreme, ito ay yung highest authority. No? Seek first the kingdom of God. So, to start this year victoriously, put God's authority as your supreme priority. Highest. No? Kapag sinabing supreme, highest priority. Kingdom means, no, yung mababasa natin dyan, but seek first the kingdom of God. So, ibig sabihin ng kingdom means literally to rule or reign. Okay? So, kingdom is a place where a king rules. Kapag sinabing kingdom, of course, ang naghahari dito ay isang hari. No? So, siya ang merong mga dalang rules. No? So, kinakailangan pala para ma-prioritize natin ng maigi ang buhay natin, dapat may naghahari sa'yo na tama. Again, but seek first the kingdom of God. So ang tanong, what's ruling your life? Sino ang naghahari sa buhay mo ngayon? No? Ano o sino ang naghahari sa'yo ngayon? Sino ba yan? Ano ba yan? No? So ang maghahari dapat ay hindi yung urgency. No? Dahil nga sobrang busy natin, para lagi tayong nagmamadali. Ako minsan may ganitong senaryo eh. Yung parang sa sobrang dami kong gagawin. No? Ako mahilig din akong alam niyo ang tawag doon? Sticky note, o yung to-do list, ganyan. Parang sa sobrang dami kong gustong ilagay, parang mapupuno ko na yung ko. Meron kasi akong space dyan sa office. Yun sa gilid doon. Pero hindi lahat yon nagagawa ko. Hindi ko kasi alam ano bang uunahin ko doon kasi parang lahat priority. Parang lahat kailangan kong gawin. So minsan may ganun tayong parang ano bang uunahin ko? Ito ba? Ito ba? So sa dami, no, parang lahat priority siya. So may ganun akong So ngayon, parang lahat urgent na kailangan matapos mo. So ganun mga busy tao, parang lahat urgent, no, sa mga busy tao. So, ang maghahari dapat sa atin ay hindi yung urgency na ito. No? Hindi yung mga inaalala natin, yung worry, no, kundi ang maghahari dapat ay si Lord. Amen ba? Bakit po ba? Bakit si Lord dapat ang naghahari sa atin? Kasi, makinig kayo, young people, no? Kasi kapag si Lord ang naghahari, sagot niya ang sitwasyon mo. Amen? Kapag si Lord ang naghahari, si Lord ang, kumbaga may authority, nagro-rule sa buhay mo, sagot niya ang sitwasyon na meron ka. O for example, sitwasyon mo, nag-iintindi si nanay, si tatay, o ikaw, nag-iintindi mismo, anong babaon mo bukas, anong kakainin niyo bukas, ano bang mangyayari, o ano bang mangyayari sa amin, ganyan. And mostly, sa atin, inisip natin about sa financial. Diba? Mahirap talagang buhay, ganyan. Pero kapag si Lord pala ang naghahari sa atin, sagot ni Lord yung sitwasyon mo. Amen? Kaya sa tuwing may doubt ka, no? Kapag sa tuwing may alalahanin ka, tiwala lang sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, magtiwala ka kay Lord. Yan kasi sagot ka niya. So, maniwala ka na papatunayan ng Diyos na hindi ka nagkamaling nagtiwala ka sa Kanya. Maniwala ka at manampalataya ka na papatunayan ni Lord na kapag, alam niyo yun, na kapag si Lord naghahari sa buhay natin, kasi sagot niya yung sitwasyon natin, sagot niya kung ano yung problema natin, nandyan si Lord para magbigay ng solusyon sa atin, no? Papatunayan ni Lord na hindi ka nagkamali, na pinili mo siya. Amen?
So, mapapansin din natin, no? Sabi doon, but seek first the kingdom of God. The Greek word for first, hindi ako yan Ano tayo? Nanay first. First, yun. Okay. So, the Greek word for first is proton. Sabi nyo nga, proton. Yan. So, it means firstly or first in time, in place, in order, or importance. So, nung sinabi ng Panginoon na seek first, mamaya ako na laging maalala nyo pag binabanggit tong verse na to. Okay. Nung sinabi ng Panginoon na seek first, dapat una talaga yan. Okay? Kapag, kumbaga naka-highlight kasi yun seek first the kingdom of God. Kapag sinabi ni Lord na seek first, dapat una talaga iyan. So sa mga nangyayari sa buhay natin, no? Ano ba ang nauuna sa atin? Emosyon ba o devotion? Sino dito iyakin? Okay lang yan. Kahit lalaki, iyakin. Emotion ba yung nauuna sa atin? O devotion? Kaya madalas, alam nyo, madalas tayong magkamali kasi nauuna yung emosyon natin. Kaya madalas tayong nagkamali kasi nauuna yung emosyon natin. Dapat nauuna ang Panginoon. Amen ba? Andyan pa ba kayo? Gising pa ba? Kapag medyo inaantok-antok na yung katabi nyo, huwag nyo suntukin. Huwag nyo naman suntukin. Okay. Medyo, anuhin nyo lang. Uy, ganyan. So, sa mga nangyayari sa buhay natin, no, every time na may laban kang susuungin, no, hindi mawawala yung mga battles natin sa buhay. No, kahit kayo. At the very young age, no, may mga battles na sinusuong. Siguraduhin natin na doon sa mga battles na yon, siguraduhin natin, una, si Lord. Ibig sabihin, kung meron kang mga challenges, no, meron kang mga problema, dapat nauuna mong lapitan si Lord, hindi kung sino-sino ang nilalapitan mo. Amen ba? Andyan pa ba kayo? Gising pa? Okay. No? Kaya nga importante, bago tayo, kumbaga, sumuong, no, ngayong taon na ito, although nandito na tayo, patapos na yung January, pero ilang months pa, no, dadaanan natin. Importante na bago tayo sumuong sa buong taon na ito, may prayer and fasting tayo. Kaya nga, nung last week, tama ba ko yon? Last week, nagkaroon tayo ng prayer and fasting. No, napaka-importante nun. And if you missed yung prayer and fasting na yon, no, patuloy tayong binabago ni Lord, by next year, no, maganda na every year, ginagawa natin siya, itong prayer and fasting. Nawa, no, inuuna natin si Lord, o inuna natin si Lord. Amen? So remember, put God first. Amen? And you will never be last. Ulitin ko. Remember this. Put God first and you will never be last. Kapag inuna mo si Lord, hindi ka mahuhuli. Amen? Ang mga taong inuuna si Lord, hindi nangungulelat sa buhay. Amen? Kaya nga kahit sa pag-aaral, ako nung nag-aaral pa ako, kala mo tagal ng no? Pero nag-aaral pa ako, no? Talagang, nung sinuko ko yung aking buhay kay Lord, talagang kahit sa anong sitwasyon, laging nandun si Lord. Laging nasa eksena si Lord. No? Sa pag-aaral ko, nandun sa eksena si Lord. No? Nung magjojowa na ako, magjojowa talaga, no? Nandun sa eksena si Lord. Sino dito may mga jowa? Mami na. No? Nung nagkaasawa na ako, nandun pa rin sa eksena si Lord. Pagdating sa finances ko, sa pagtatrabaho ko, nandun pa rin si Lord. Hanggang sa naging nanay na ako, nandun pa rin si Lord. In every season, no, nandun lagi sa eksena si Lord. So, ngayon, no, kayo bilang mga kabataan, no, maganda na inuuna natin si Lord kasi, again, hindi tayo mangungulelat kapag pinili natin si Lord. Amen? Hindi ka mahuli kapag inuna mo si Lord. Kasi bakit? Kumbaga hindi lang trip-trip ni Lord nung sinabi niyang seek first. Nung sinabi niya seek first, tapos pinabayaan ka na niya. No. No, again, dapat nasa top priority mo si Lord. Una si Lord sa time mo. Naku, walang amen. Una si Lord sa time mo.
Una si Lord sa treasure mo. At una si Lord sa talent mo. Ako kanina nag-announce si Kuya Jason, yung mga ministries, ganyan. No? Kung kayo ay may mga talent dyan, yan, talaga, mga talent dyan, na gusto nating i-offer kay Lord, no? Bigay natin kay Lord. No? Dapat si Lord yung napapapurihan dyan. So sa time, treasure, and talent natin, dapat una lagi si Lord. And in every season ng buhay natin, dapat una si Lord. Amen? So ngayon, kabataan kayo, single, pag nag-asawa na kayo, si Lord pa din. Pag nagkaanak na kayo, si Lord pa din. Pag may trabaho na, si Lord pa din. Amen. No, maging top priority natin ang Panginoon. Maniwala kayo, great testimony ko 'yan. No? Na kapag inuna natin si Lord, uunahin niya din tayo at hindi tayo papabayaan ni Lord. Amen. Amen. And pangalawa, and the last. Yes, last na 'yon. Talaga. Pangalawa pala. Okay, pangalawa and last, no? So, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. So, what should be our supreme priorities in life this year? So, unang-una is prioritize God's authority. And the last, no, pangalawa and the last, prioritize God's purity. Pakisabi nga po, purity. Amen. So to start this year victoriously, put God's purity as your supreme priority. Kung kanina, no, nabanggit natin about authority. Kailangan talaga prioritize natin yung authority ng Diyos sa buhay natin. Kailangan inuuna natin siya. Pangalawa, we should put our supreme priority, yung God's purity. Prioritize God's purity. Tandaan natin, may plano ang Diyos sa atin. No? Pero ito din, no? Kung ang Diyos may plano sa atin, alam nyo ba? Sabihin nyo nga, ano yon? Ano po yon? Alam nyo ba na kung ang Diyos ay may plano sa atin, alam nyo ba na ang dyablo ay may plano din sa atin? No? Ayun yung sabi sa John 10:10, nakakatakot, no? John 10:10. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Paano mo mape-prevent na mawasak ng dyablo yung buong taon na ito? Prioritize God's purity. Dahil in John 10:10, no, walang ibang gustong gawin ang dyablo sa buhay natin, lalong-lalo na sa inyo bilang mga kabataan, kundi sirain ang buhay ninyo. Alam niyo ba yun? Kayo. Ito yung kayo at itong purity. No? Sabihin nyo nga ulit, purity. Ito yung tinatarget sa atin ng dyablo. No? Whether mapakabataan o kahit na sino. No? Ito ang tinatarget sa atin ng dyablo, itong purity na ito. Dahil kapag nasira yung purity na meron ka, yung purity na pinangahawakan mo, maniwala ka, sira din ang buhay mo. And again, no, the thief comes only to steal and kill and destroy. Wala siyang, alam niyo yun, para siyang anong tawag doon? Parang machine na nakaprogram, thank you. Nakaprogram na para lang sirain ka. No, ang dyablo yan lang yun. Nakaprogram sila na para sirain ka, para nakawan ka ng purity at righteousness na ito. Again, no, in verse 33, but seek first the kingdom of God and His righteousness. No, itong righteousness o pagiging matuwid. Sabihin nyo nga po, matuwid. Andyan pa kayo? Amen. So in His righteousness, so yung righteousness, yung purity na ito, yung gustong wasakin, gustong nakawin sa atin ng dyablo. Kaya nga, ito yung tinatarget ng dyablo sa atin. So we must recognize God powerfully. Kaya nga napansin nyo, kailangan unahin mo muna si Lord. Kailangan mauna muna siya. Bakit? Nang sa ganon, yung puso mo, yung utak mo, yung spirito mo, sa Kanya lang nakatingin. Amen? Yung focus natin, nasa Kanya lang. Para nang sa ganon, hindi mawala yung righteousness at purity na ito sa atin. Nakukuha po ba natin? No? So,
We must recognize God powerfully, but also we must recognize Him pure. No, ito yung nais din ng Diyos para sa atin. No, to make us pure dahil pure ang ating Diyos na pinaglilingkuran. So, kailangan ba talaga natin ng purity at ng righteousness na ito? No? Sa mundo ngayon natin, no, mapapansin nyo, kahit sa balita, no, kapag nakakapanood tayo sa balita, or kahit na lang sa Facebook, no, kasi kami, wala kaming TV, kaya hindi kami nakapanood ng balita. No? Pero sa Facebook lang, no, makikita nyo kahit, ang tawag doon, mga video na kumakalat, parang mapapansin natin, pasama ng pasama ang mundo. Diba? Hindi pabuti ng pabuti. Pasama ng pasama ang nangyayari. O hindi magaganda yung nangyayari sa mundo natin. So bakit? Papansin nyo, merong yung anak na to, pinatay yung tatay o yung nanay. Yung nanay o yung tatay, pinatay yung anak. Kasi dahil saan? No? Anong mang dahilan? Yung magkakapatid, nagpatayan, bakit? Walang takot sa Diyos. No, napansin natin yung mga nangyayari, hindi magaganda. Ang daming patayan, ang daming hindi magagandang nangyayari. And bakit? O mapapansin natin, no? Kasi wala silang takot sa Diyos. Kasi kung may takot sila sa Diyos, hindi nila gagawin yon. Tama ba? Hindi nila gagawin yon. So pwedeng nagagalit tayo sa mga taong ganon, no? Pero time will come kapag wala tayong righteousness, kapag wala tayong righteousness na ito and purity na ito, magugulat na lang tayo na pala yung gumagawa nun. No? Kahit yung mga masasamang ginagawa, no? Simpleng pagnanakaw, no? Yung chinichismis mo, yung kakilala mo sa ibang tao, alam niyo bang ano yun? Hindi magandang pangyayari yun. No? So, time will come, no, kapag wala tayong righteousness, pwedeng tayo na din yung gumagawa ng mga bagay na to. Kaya importante, no, listen to this, kaya importante na nag-ooperate tayo sa righteousness ng Panginoon. Bakit? Kasi isasalba ka ng righteousness from destruction. Again, tinatarget sa atin ng dyablo ay yung purity, yung righteousness natin. Kapag nasira yung purity at righteousness na meron ka, sigurado masisira ang buhay mo. So may distraction. So maniwala kayo, young people, no? Papainan ka ng dyablo. Ito yung target niya, no? Lahat gagawin niya. Lahat gagawin ng kaaway, masira lang ang buhay mo, pati ang pamilya mo. No? Kaya nga dahil sa purity, no, listen to this, kaya lang dahil sa purity, sa righteousness, may isip mo, Lord, hindi ka matutuwa kapag sinunggaban ko itong pain na ito. No, masisira yung testimony ko eh. Masisira yung pamilya ko, masisira yung ministry ko. No way. No? Kapag dahil dun sa purity at righteousness na meron tayo, no, ganun yung mindset natin. Itong mga pinapain sa atin ng dyablo o ng kaaway sa atin, no way. No? Walang lugar yan sa buhay ko. Amen ba? So napaka-practical nito. Sa totoo lang, no? Kapag walang purity, walang righteousness, no? Masisira ang buhay mo at ng pamilya mo. Maniwala kayo, no? Kapag sira ang purity mo, kapag naging unrighteous ka, no, sa harap ng Diyos, alam niyo bang hindi lang ikaw ang mahihirapan? Hindi lang ikaw ang mahihirapan, kundi yung mga tao din sa paligid mo. Kapag sira ang purity mo, maaapektuhan din yung mga tao sa paligid mo. Yan ang katotohanan. No? So parang isipin natin, napakahirap namang makuha ng purity na ito. Paano po namin yan ma-achieve? No? Yes, mahirap. Hanggat nasa mundo tayo, may battle talaga. No? Kasi nasa flesh pa tayo eh. No? Nandito pa tayo eh. Kaya nga, sabi dun sa verse natin, sa passage natin, kaya seek first the kingdom of God and His righteousness. No, ibig sabihin, hindi ikaw, hindi ang kakayahan mo, kundi dapat righteousness ni Lord. Amen? Sabihin niyo nga, righteousness. Kasi ito, isa pa, maling konsepto at pananaw, yung isip natin o yung thinking natin, lilinisin ko muna yung sarili ko.
bago ako lumapit at sumamba kay Lord. Ang tamang konsepto, no, ang konsepto ng His righteousness dito, lumapit ka muna sa Panginoon at siya ang bahalang luminis at umayos sa'yo. Amen? Kasi lahat tayo may dumi. No, huwag mong tignan yung katabi mo. Lahat tayo may dumi. No? Lahat tayo may sablay sa buhay. Tama ba? Hindi tayo perfect. No? Sino dito perfect? I'm imperfect. Hindi tayo perfect eh. Lahat tayo may sablay sa buhay, lahat tayo may bahong tinatago, no? Hindi man alam nung katabi mo, hindi man alam nung kaibigan mo, pero sa sarili mo alam mo, may hindi ka ginagawang hindi maganda, no? So, dahil tayo, no, hindi natin kayang linisin yung sarili natin. Hindi natin kayang linisin o isalba yung sarili natin. Kaya nga, sabi po, righteousness must be imputed before it can be imparted. No? Before you can live it, God must give it. Si Lord ang magbibigay nito. Yung paglilinis at pag-aayos na ito. So kailangan, maibigay muna sa'yo yung awa at habag, no, bago mo ma-practice yung righteousness. Amen? In 2 Corinthians 5:21, sabi po, for our sake, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. So, nakakalapit tayo sa Diyos dahil sa dugo ni Kristo. At wala tayong ginawa doon. Amen? Dahil sa dugo ni Kristo, kaya ka naging righteous. No? Kaya tayo naging matuwid. At wala kang maipagmamalaki. Hindi mo nilinis yung sarili mo, no? Kasi hindi mo naman yun kaya. Hindi natin kaya yun. Nalinisin natin yung sarili natin. So kung matatandaan nyo, yung story ng prodigal son, no? Yung alibughang anak. No? Yung principle ng prodigal son, no? Kasi ito yung story na yung anak na kumuha ng mana, no, sa kanyang tatay. Kahit hindi pa nga namamatay yung tatay niya, kinuha niya yung mana niya. Tapos anong ginawa niya? Ayun, nag-party-party. Yes. Nag-party-party, far away. Nagpakalayo-layo, ginastos kung ano yung mana na meron siya. So yung principle ng prodigal son na ito, in the end, no, lumapit pa rin siya sa tatay niya. Yung end ng story, no, lumapit siya o lumapit pa rin siya sa tatay niya. So even though, no, meron tayong mga impurities, no, we think na we are unrighteous, no, hindi tayo matuwid sa harap ng Diyos. Hindi tayo perfect, may mga kamalian pa rin tayo. May mga nakikita sa ating karumihan o hayagman o hindi, no, tayo lang nakakaalam ng mga hindi magaganda o mga masasama na ginagawa natin. Pero alam nyo, ito lang yung pwede din o ini-invite din tayo ng Diyos na gawin. Lumapit tayo sa tatay natin sa langit. Alam niyo, sobrang lawak ng pagkaunawa ng Diyos na meron tayo. Si Lord, sobrang lawak ng pangunawa niya para sa atin. Yung meron siyang grace, meron siyang mercy sa atin, no? Yung habag at awa na ito. Lumapit ka sa tatay mo sa langit. Kasi alam nyo, si Lord, kahit na sobrang dami mong nagawang kasalanan, sobrang dami mong karumihan, no, na ginawa, hindi ka niya palalayasin, hindi ka niya sisipain, na dun ka, kasi ang dumi-dumi mo, pero tatanggapin ka pa rin niya. Tatakbo pa siya para yakapin ka. No? Sobrang ganong yung righteousness o yung ganong love, no, na meron ang Diyos natin, ganong klase ng righteousness ang meron ang Diyos natin sa langit. So if you want to start this year na maging tama, no, maging maganda, no, maging maganda yung year natin at yung hanggang matapos, no, yung taon natin ng 2026, prioritize God's purity. Amen? So, as I end, no, sabi doon, what should be our supreme priorities?
in life this year, prioritize God's authority, unang-una, and prioritize God's purity. So balikan lang natin yung ating verse, no? Sabi doon, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. So kailangan, unahin ko pala si Lord. Kailangan unahin pala natin si Lord kasi sabi doon, all these things shall be added to you. No, may idadagdag pala. No, and sabi nga doon, hindi nga some eh. Hindi lang yung mga iilan, no, ibibigay sa atin. Sabi doon, all. No, sabihin nyo nga all. Sobrang generous ng Diyos natin. No, kapag inuna natin siya, all these things shall be added unto you. Amen. Pero, gusto ko lang i-highlight, no, hindi yung all these things din, kundi yung added. Amen. Di pala yung dapat yung, kumbaga, ma-emphasize, no, kundi yung word na added. Ang ibig sabihin, idadagdag, no? Idadagdag o bonus pa ito ng Panginoon sa'yo dahil inuna mo siya. And to think na kapag inuna natin si Lord, di niya tayo iiwan, di niya tayo pababayaan, tama ba? Pero meron pa dun sinabi ang Diyos na all these things will be added. No? May bonus pa. Sino dito gusto ng bonus? Yun, no? Bonus. Gusto natin ng bonus. Pero si Lord sobrang generous niya na Diyos. Na even na ganun na yung sitwasyon, no? Talagang si Lord siya, generous siya, ibibigay niya sa'yo kung ano yung kailangan mo o kailangan natin. Pero may bonus pa, yung added na ito. Yun, no? Di ba? All these things, no? Kasi, kumbaga, ang dapat maging focus mo, hindi yung all these things, no? Kasi dagdag na lang yan. Ang focus mo, si Lord din. No? Kapag inuna natin siya, siya yung pinaka-source nung bonus na to. Amen? Siya yung pinaka-source at siya yung magdadagdag ng lahat ng ito sa atin. No? Magugulat ka na lang. Habang inuuna mo si Lord, habang nagmi-ministry ka, habang ginagawa mo yung dapat para sa Panginoon, no? Magugulat na lang tayo, sinusundan na pala tayo nung all these things shall be added unto you. Wow. No? So, yung all these things na ito, habang nagsaserve ka kay Lord, sinurrender mo yung buhay mo kay Lord, tapos nagmi-ministry ka, gumagawa ka para sa gawain ng Diyos, nagdi-disciple ka, nagla-life group ka, nag-aalaga ka ng mga tao, nilalapit mo yung mga tao patungo sa Diyos, sa Panginoon. Pag inuuna mo siya, magugulat ka na lang, pinagpapala ka niya ng sobra-sobra. No? Sunod-sunod yung mga pagpapala sa iyo. Habang inuuna mo ang Diyos, sunod lang ng sunod, no? Yung pagpapala sa iyo. Yung all these things shall be added, amen, unto you. Kasi inuna mo ang Diyos. No? So, hindi mo na kailangan magpakamatay para sa damit, ganyan, no? Sa pagkain, or kahit sa grades, sa mga nag-aaral dito, no? Or para sa sahod, kung meron bang mga working dito. Ang gawin lang natin, maging patay na patay ka sa Panginoon. No? Maging patay na patay tayo sa Panginoon kasi siya yung bahala sa mga alalahanin natin sa buhay. No, kung ang dami man nating mga iniisip, no? Ako madalas, no, na may mga ganito, parang sobra akong nag-overthink, paano na yung ganito, paano na yung ganito, ano na yung gagawin namin sa ganito, ang daming bayarin. Kumbaga, part ng adulthood, kumbaga. No? Parang, nandun na yung laging may isipin, no? So, ano man yung mga alalahanin natin sa buhay, no, unahin lang natin ang Diyos. Sabi ko nga kanina, no, sa anumang sitwasyon, anumang season ng buhay natin, anuman yung mga nangyayari sa buhay natin, dapat laging nasa eksena si Lord. Kasi kapag nawala siya, maniwala kayo, gaganon-ganon yung utak natin, no, hindi natin alam. Pero kapag una lagi si Lord sa atin,
Alam natin sino yung lalapitan natin. Alam natin kung sino yung makakatulong sa atin. No, kasi meron tayong Diyos, no, na siyang hindi tayo pababayaan sa sitwasyon natin. So, sabihin mo sa katabi mo, si Lord bahala sa'yo. Amen. Kaya tandaan natin tong verse na to, no? Pwedeng maging reminder sa atin, maging paalala sa atin tong verse na to. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Unahin lang natin si Lord at uunahin ka din niya sa lahat ng sitwasyon mo. Amen? Pwede ba tayong tumayo ngayong oras na ito? Sige, bago tayo mag-end, no, dito sa pinag-usapan natin, reset. No? About reset, back to basic, returning to what matters most. Ano yung mga importante na dapat nating inuuna, mga priorities natin. As we end this series, as we end this month, no, na pinag-usapan natin itong reset. O yung mga priorities natin. Nawa, no, na naging malaking tulong sa atin o magiging malaking tulong sa atin na sinimulan natin yung year na ito nang alam natin yung mga priorities natin sa buhay. And I know, no, hindi dito natatapos yung kumbaga wisdom na bibigay sa atin ni Lord. Naniniwala ko sasamahan pa rin tayo ni Lord. In every quiet time natin, prayer, devotion natin, mas lilinaw pa yung mga word na ito. Yung mga passage na pinag-aralan natin, pinag-usapan natin, yung mga topics, no? Mas papalinawin pa ito ni Lord sa atin. No? As we seek the Lord, sa oras din na ito, I pray na each and every one of us, no, na nandito, mas lalo pang luminaw kung ano yung kalooban ng Diyos sa atin, yung vision ng Diyos na, kumbaga, dapat din nating gawin this year, no, maging malinaw sa atin. And with that, kailangan ma-prioritize natin yung mga dapat na inuuna natin or yung supreme na priority natin, which is God's authority and God's purity. Sige, tayong lahat ay yumuko. Pwede ba nating awitin minsan pa, no, yung ating worship song kanina, no? And hayaan natin na this song, no, itong kantang na ito ay kumbaga maging panalangin natin. Maging panalangin natin. Focus natin ngayon si Lord. Habang inaawit natin yung kanta na ito. Sinong ka man, aking ibibigay, buong buhay sa'yo. Malaya tayong mawit sa Diyos. Jesus, iyong buhay ko. Yes, God. Magtitiwala sa iyo. Papupurihan ka, awitan ka. Minsan pa, awitan natin ang ating Diyos. Pagkain mo, saan man patungo, Malaya sa kang buksan balakat ang mga labi mo.
maging panalangin ng bawat isa ang awitin na ito. Ang buhay ko. Malaya kang lumapit sa ating Diyos, sa ating Panginoong Jesus. Pangako ko. Yes, God. Come on, church. Jesus, sa'yo ang buhay ko. Magtitiwala sa iyo. Papupurihan ka, awitan ka. Jesus, iyo ang buhay ko. Purihan natin ang ating Diyos. Hallelujah. Magtitiwala sa Patuloy kaming magtitiwala sa iyo at mananampalataya sa iyo, O Diyos. Papupurihan ka, awitan ka, buong buhay. Yes. Pupurihin. Pwede bang sambitin natin ito sa ating Panginoon? Patuloy natin siyang pinapapurihan, patuloy natin siyang sinasamba. O Diyos, Ikaw ay tunay na Diyos sa amin pong mga buhay. Ikaw ay dakilang Diyos, Panginoon. Come on, church. Young people, surrender your situation, surrender your life to the Lord sa oras na ito. Ialay mo ang buhay mo sa ating Diyos. Pupurihin. Pupurihin. Yes, O God. Jesus, iyo ang buhay ko. Magtitiwala sa iyo. Papupurihan ka, awitan ka. Minsan pa, Jesus. Jesus, sa'yo ang buhay ko. Magtitiwala sa iyo. Papupurihan ka, awitan ka, buong buhay. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Pwede bang sa mga oras na ito, patuloy na sambitin natin yung pasasalamat natin sa ating Diyos. Lord, salamat sa buhay. Salamat sa mga pagkakataon na ibinibigay mo po sa amin. Salamat sa buhay na ito, O Diyos, na patuloy kang kumikilos para ayusin, linisin, Panginoon, at patuloy kaming makalapit sa iyo, Lord God, ng merong pagiging matuwid, Panginoon. Lord, na nakakalapit kami sa iyo na yung puso namin, yung desire ng puso po namin, Panginoon, ay tanging ikaw lang, Panginoon, yung nilalaman. At yung amin pong isipan, Panginoon, ay nakatungo lamang, Panginoon, naka-align lamang, Panginoon, sa kalooban mo, sa nais mo, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Lord, sa oras na ito, nais ko pong ipanalangin ang mga kabataan na naririto. Lord,
Alam mo po yung kanila pong mga sitwasyon. Alam mo po yung kanila pong mga status, Panginoon. Alam mo po yung kalagayan po nila sa oras na ito, sa sandaling ito, Panginoon. Lord, Ikaw lamang po yung nakakaalam. Marahil may mga tao na nakakaalam din, Panginoon, kung ano yung sitwasyon namin, pero higit sa lahat, Ikaw po yung mas nakakaintindi. Ikaw po yung Diyos namin na alam namin na gumagawa ng solusyon para po dito. Ikaw po yung aming Diyos na alam po namin, Panginoon, na merong malasakit sa kung anong sitwasyon na meron kami. I pray for these young people, Panginoon. Sa lahat po ng mga nag-aaral, Panginoon, ng mga kabataan pong naririto, Lord, I pray, Lord God, patuloy na pagkalooban mo po sila ng karunungan na nanggagaling sa iyo. Solomonic wisdom, Panginoon, ang ipagkaloob mo po sa kanila. Na Lord, patuloy mo silang sasamahan. Yung wisdom, yung knowledge na ito, Panginoon, ay manggagaling sa iyo. Even yung mga kabataan po namin na mga trabaho, Panginoon, may mga pinagkakabalahan sa kanila pong buhay. Lord, continue to give them, Panginoon, yung desire na patuloy na in any situation na meron po sila, ipatuloy na ipagkaloob ito sa iyo, Panginoon. Lord, as we end this month, this series, Lord God, about reset, back to basic, Panginoon. Lord, continue to teach us, Lord God. Continue to teach us. Turuan mo po kami, Panginoon, na patuloy na laging bumalik, Panginoon, bumalik sa kung ano po, Panginoon, yung mga importante at priority na dapat inuuna po namin. And Lord, as we end this January, this series, Panginoon, Lord, continue to enlighten our minds, our hearts, Panginoon, our spirit. Na Lord, na kapag inuna ka po namin, ay hindi kami mahuhuli at uunahin mo rin po kami. In any situation, Lord God, in any status na meron kami, Lord, alam po namin na meron kaming Diyos na katulad mo. Lord, as we end this series, Panginoon, alam po namin, no, na punong-puno, Panginoon, punong-puno kami ngayong month pa lang na ito. At Lord, alam po namin, o Diyos, na hindi ka patapos sa aming pong mga buhay. Lord, continue to guide us. Continue to protect us, Lord God. Bawat isa po na naririto. Alam mo po yung sitwasyon po namin. Huwag mo kaming iiwan, Lord. Huwag mo kaming iiwan. Huwag mo po kaming pababayaan, Panginoon. Lord, we love you. Mahal ka po namin, O Diyos. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. We acknowledge your presence. We appreciate you, God. We appreciate Holy Spirit. We appreciate you, Jesus. Sa hapon po na ito. Lord, salamat po. Salamat po, O Diyos. Pwede bang itaas natin yung ating mga kamay as we receive this blessing and benediction from the book of Numbers? That every time na binabanggit ito, just receive it and it will be yours. Kaya naman, young people, the Lord our banner, victorious people of God, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Panginoon, tinatanggap po namin ang mayaman na ito, Panginoon. Lord, tinatanggap po namin ang lahat ng pagpapalang ito sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na,